Everyone, kumusta po kayong lahat? Isang magandang araw ng Sabado po sa ating lahat. Nakainom na po ba ng mga maintenance kaninang umaga? At uminom po tayo ng maraming tubig, maging hydrated po tayo. Tapos kumain po tayo ng maraming gulay, especially mabeberde at yung pong mga masabaw na gulay at saka po prutas. Pero yung hindi po masyadong matamis ha, kasi ang health natin, ayan, magdala ng bimpo, pamaypay, panyo, inumin tubig, sumblero o payo, pag tayo po'y aalis. Di bali na nadagdagan yung ating bitbit, ang importante tayo o ay ligtas. Tapos po, kapag po nakaramdam ng hindi maayos, tayo po ay lumagay po sa lilim kung tayo sobrang naiinitan na. Pag kinakapos po ng hininga, hatakin po ang ganitong tenga, ay hatakin po ng ganyan ng tenga. Tapos hihinga po kayo ng malalim ho. Ayan, para matulungan po yung ating palpitation. Inom ng maraming tubig, lalo na pagdating daw po ng Mayo ay mas mainit ang panahon. Kaya kung nasa bahay po tayo, mag-spray po tayo sa paligid. Huwag na po muna tayo magtipid ng tubig. Pero kung naman po baka naman nga kasi bumababa din po ang level ng mga tubig sa mga dam. Maglagay na po tayo ng mga lalagayan ng tubig ng mga drum-drum natin yan sa ating mga pwedeng paglagyan, kasi baka mamaya bigla humina ang tubig o baka mawala. At least meron po tayong naka-reserve, punuin natin. Sa pa, tayo po ay bumili, isingit natin yung electric fan na may ilaw na para po isasaksak natin sa kuryente. At maganda yung mabili po natin, may kasama na pong solar na kung walang kuryente, pwede pong sa init ng araw ay ma-charge ang ating mga ilaw at saka po electric fan. Ayan. At ayan, mag-ingat po ang lahat. Napakainit talaga. So may mga aso, bentiladora na rin po natin sila kung nasa labas sila kasi kawawa. Paliliguan po natin ng maaga-aga para hindi po sila, wag po yung tanghali na, para po sila ay hindi atakihin kasi meron din po silang stroke, may atake din po iyan. Ayun, ang vitamins ang aking mga aso, 5 po silang malalaki at mababalahibo. Once or twice a week, pinapainom ko po siya ng honey water. Kasi po ang honey ay mayroong antibiotic na sarili. Once or 2 weeks lang po yon. Tsaka po pampalakas na rin po ng katawan nila. Ayan, kapag inuubo naman sila, honey, magdikdik po ng, ano ba ito, yung sa bata, nakalimutan ko, oregano, yung first na oregano, magdikdik po tayo. Pagkatapos po, pigain natin yung katasamahan po natin ng honey, pagkatapos i-inject po natin sa aso pag sobra ang ubo. Kasi minsan inuubo sila kahit summer. At kahit sa bata, ganun din po, mahusay po siya, mabilis gumaling. Ano pa? Ayan, pwede rin po kung malapit kayo sa mga mall, punta po kayo sa mall pagka yung maaga-aga pa para pagdating ng init. Sa mga senior lalo ito, doon na po para nakarelax po kayo. Nakarelax tayo. Ano ho, dahil doon libre ang aircon, doon na rin kumain. Pero piliin ninyo yung mga pagkain na tama para sa katawan ninyo ha. O lumpiang sariwa, pwede na, wag masyado ang sauce. Ano pa? Syempre magwo-worry tayo sa mga kamag-anak ko, kapamilya, kaibigan, at sa lahat na po. Mag-ingat po ang lahat. At sobra po ang init ng panahon. At gawin din po natin, kung wala na tayo space na taniman na lupa, bumili po tayo ng paso. Magtanim po tayo ng mga halaman. Mas maganda nga po yung ating pakikinabangan. Magtanim tayo malunggay kahit nasa paso lamang. Talong, kamatis, ayan, pechay, bok choy, kangkong. Pwede po yun sa paso. O, di ba? Para po mayroon na siyang natutulong sa ating environment, may pagkain pa po tayo. Ako may malunggay, may blue ternate po ako, ayan, may oregano. Gusto ko magdagdag talaga, wala na lang pong paglagyan. Kaya kailangan po ay mag-iingat talaga tayo, magtanim po tayo. Itong init factor po na to sa atin, hindi lang naman sa atin, sa ibang bansa rin, di ba? Yung iba, binabaha, binabagyo. Tayo naman dito, nainitan. Talagang climate change. Dala na rin po ng pagkasira ng ating
kalikasan at gawa na rin po iyan nating mga tao. Kaya nga po tayo rin magtulungan. Ako po ay i-develop po muli natin ang ating mundo. Magtanim tayo ng mga puno. At kung pwedeng makiusap, wag na pong patagin ang mga bundok, wag na pong gawing konkreto ang mga taniman ng palay at bundok ay minimina. Nasisira na pong kalikasan. Hindi po ba natin alam na ang pagkasira ng mundo, pagkasira ng kalikasan na protekta po sa atin sa ozone layer din, ang dahilan ng init na ito. So, ayan. Alam ko naman na pag-aaralan po ng lahat, hindi po ako nagmamatalino, pero sana maisave pa natin ang planet Earth sa mga munti nating mga magagawa at kakayanan. Magtanim po tayo ng mga puno at halaman sa ating paligid, lalo na may malalaking lupa. Tamnan po ng tamnan ng mga puno at pakikinabangan po ng mga pagkaing tanim. Ayan. So, ayan, madami pa akong gusto sabihin. Nalulungkot ako, sobra ng init. Sa mga senior citizens, mag-iingat po kayo. Pagising sa umaga, inom ng maligamgam na tubig. Pagkatapos, mag-exercise ang dahan-dahan. Kailangan po natin yan para po ang maugat natin ay lagi pong gumagana ang blood flow. Pati po yung mga may rayuma, makakatulong po yan ng malaki. Marami pong exercises na po pwede na katulad ng ginagawa ko. So, ayan. Ganun po. Inom ng tubig, exercise bago gumawa ng kung anumang mga bagay. Kasi kailangan nakaayos na po ang ating katawan. Kumbaga, nasa mood na. Kasi pag-gising at saka kagagawa ka agad, wag muna. Mag-exercise muna po ng kahit ilang minuto para po ang ating katawan ay naka-ready na sa ating gawa. At gumawa ng dahan-dahan lamang. Pag medyo napapagod, maupo. Iisa lang po ang ating katawan. Iisa ang ating buhay. Kaya tayo rin po ang mag-iingat nito. Di ho ba? Kadalasan kasi, na-over tayo sa gawa. Yung katawan natin, iisa. At na-over din tayo sa kain. At inom ng kung anong bawal. Pag sumuko ng ating katawan, minsan ang ating kaluluwa o spirit ayaw pa. Pero ang katawang lupa natin, sumusuko na. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya tayo rin mag-iingat sa ating mga sarili. Di ba? Para humaba pa din ang ating buhay at kumain tayo ng mga healthy pagkain. Iwasan ang mga carbos, katulad carbohydrates, ibig sabihin, katulad ng kanin, pasta, tinapay na puti, mga pansit, mga noodles, mga canned goods. Kung maaari kumain tayo ng mga fresh, di ba? Para matulungan ang ating health na mga numbalik sa dati. Hindi man 100% full na mabalik sa dati, at least mabawasan po yung ating mga nararamdaman. Uminom ng maraming tubig, pero wag sobra namang sunod-sunod at baka naman po sumama ang ating katawan, timpla. Ayan. Ano pa po? Syempre, yun kasi minsan pagka nagkasakit na, sinasabi ayaw pang mawala, ayaw pang pumanaw, pero ang katawang lupa wala na pong magawa kasi nag-deteriorate na ang lahat ng parte. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga kinakain, sa ating mga iniinom, sa ating pagkilos, upang kahit paano po ay humaba pa po ating buhay. Siyempre, unang-una, prayer po. At maniwala tayo na yung Panginoong Hesukristo na nakikinig sa atin, na nandyan lang sa ating tabi. Kailangan po tumawag po tayo sa Kanya lamang at manampalataya. Hindi niya po tayo bibiguin. Deep faith, yung pananampalataya pong lubos, alam po niya yon, ramdam po niya pag tayo po ay totoong nananampalataya sa Kanya at tayo Kanyang pakikinggan. Ano man ang ating hilingin na kung para sa atin ay pagkakaloob po niya. Salamat po. At ayun nga po, mag-ingat ang lahat. Ipadama ang pagmamahal sa bawat isa, sa pamilya lalo na, sa mga anak, sa asawa, kasal man o hindi. Kasi marami na po ngayon ang nagli-live in. So,
Mag-ingat po ang lahat, mahalin at alagaan ang bawat isa, intindihin ang bawat isa para po masaya ang buhay. Mag-unawaan, magmahalan. Ayun po ha. Yan. So, ayun. Kaya nga po, sabi po sa Bible, hanapin niyo po ang verse ha. Blessed are those who believed in me. And fear not, for I am with you. God bless everyone, and I love you all. Mag-ingat po ang lahat. Happy life!